dito sa latest na pagbasura, pag-deny ng Supreme Court doon po sa hinihinging interim release, yung temporary restraining order ng kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa. But I think the main thing here na kailangan din nating maintindihan, hindi pa po nagdesisyon ang Supreme Court sa main issue, which is the constitutionality of the ICC arrest warrant. Ayun, if that's right, no? So sa Attorney Gilbert Andres, Center Law Executive Director and ICC Listed Counsel. Makakausap po natin ngayong umaga. Attorney Gilbert, good morning sir. Salamat sa inyong oras uli. Good morning! Hello, good morning, Ricky. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Teka muna. So, gusto ko lang itanong diretso sa inyo. Ito bang, bago tayo kasi ang burning issue rito, given na pinalabas ng Supreme Court itong desisyon nila, hindi pa sila nagdesisyon dun sa issue ng constitutionality, but they denied the TRO petition. So, ito ba ay signal na pwede nang i-manhunt, arestuhin talaga si Senator Bato de la Rosa, attorney? Opo, kasi ibig po sabihin na to, wala pong legal na balakid para po i-implement yung ICC arrest warrant sang-ayon na rin sa ating batas mismo, yung Republic Act 9851. At yung dininay ng Supreme Court, hindi lang yung application for TRO, dininay din ng Supreme Court po yung application for status quo anti-order. Yan. Mahalagang bagay po yun kasi ibig sabihin, ang status quo kasi ngayon hindi pinapatupad. Ibig sabihin, ang implikasyon po nun, legal, pwede na pong ipatupad yung ICC arrest warrant. At mahalaga din pong intindihin na 9 po ang mga justices po natin na nag-vote to deny the TRO and the status quo anti-order. Opo. And then, how do you see it? Kasi, di ba, alam naman natin nga ang galawan ng Supreme Court bilang highest arbiter of the land natin, interpreter of the law, hindi pa sila nagdesisyon dun sa main issue, no, yung constitutionality. Bakit po ganun, attorney? Ganun po talaga yun kasi mahaba-habang usapan po ito. Baka po magkakaroon pa po ng oral argument sa Supreme Court. Hindi po malayo na magkaroon po ng oral arguments. Bagkus, ang mahalaga pong malaman, in accordance sa ating konstitusyon at sa ating pamamalakad, ang eksekutibo po ang siyang nagpapairal, nagpapatupad ng batas. Ang Supreme Court po at mga korte, sila po yung nag-interpret ng batas. Kaya sumatotal po, kung wala pong legal na balakid, walang TRO, walang status quo anti-order, ay pwede pong ipatupad ng executive ang batas po kagaya po ng RA 9851. Oo, kasi nga tama no? Kasi nga yun din yun sa mga kagaya ninyo, no? Nasa legal profession, lalo na din siguro ito'y interesting itong issue ito sa mga nag-aaral ng batas. Kasi iba parang pagka nagdesisyon agad sila doon sa constitutionality, talagang it will change the whole game. Oo, so paano ho ngayon natin titingnan ito, attorney, sa galawan naman ng Senado? Kumbaga parang how will they react? They should react given itong desisyon ng Supreme Court. Well, ang Senado po, siya po ang nagpapasa po ng batas. Hindi po nag-i-interpret ng batas ang Senado. Hindi po nagpapatupad ng batas ang Senado. Right. Kahit naman po mga senador po natin ay nasa ilalim po ng batas. Hindi po sila nangingibabaw po sa batas. Sumusunod din po dapat sila sa batas. At ang malakas na sinyalis po ng Supreme Court denial ng TRO at status quo anti-order ay dapat wag din maglagay ng balakid ang Senado sa pagpapatupad po ng ICC arrest warrant ng executive na naayon din po sa RA 9851. Exactly the point. Kasi in the coming days, baka makarinig na naman tayo given na wala pang, I don't know, parang advance lang ho ako mag-isip. Kasi nga 'di ba naging malaking issue yung protective custody concept na ginamit po ng Senado. So ibig sabihin ba nito ngayon ay never na o hindi na ho talaga makakapagpasaklolo sa Senado si Senator Bato de la Rosa? Kasi ang unang punto po ay wala naman pong basihan ang sinasabing protective custody. Right. Wala pong basihan sa saligang batas,
wala pong basihan sa ating mga domestic laws. Ikalawa po, privilege po siya. Yan po sinabi mismo ng acting Office of the Senate Sergeant at Arms. At kung privilege po siya, ibig sabihin, parang special treatment po siya. Dapat naman po tayo pantay-pantay po. Ikatatlo po, base na rin po sa immunity from arrest sa saligang batas, hindi rin po ito applicable yung immunity from arrest po. Bakit? Kasi po yung ICC arrest warrant laban kay Senator Bato, lampas 6 years po ang napapataw na penalty. Ayon na rin po sa ating batas sa RA 9851. Ang isang crimes against humanity, reclusion temporal o kung may namatay at marami pong namatay sa war on drugs, reclusion perpetua po. That's 20 years and 1 day up to 40 years. So lampas 6 years na po. Kaya hindi po saklaw ito ng immunity from arrest. Yeah, at marami na rin nga hong mga legal luminare din ang nagsabi po niyan. And then ang sunod nating curious question dyan ay, ito ho bang Supreme Court decision na ito could be a very strong basis para magkaroon din po ng accountability, pananagutan, makasuhan ang ilang mga senador na apparently ay naging dahilan ng pagtakas po ng Senador Bato de la Rosa, katulad halimbawa ni Senador Robin Hood Padilla? Well, pwede po. Pero talagang legal na basihan, Ricky, ay yung mga ginawang galawan po ng mga senador po. Yun po talaga ang magiging legal na basihan. At sinabi na rin po kahit ng SILG Secretary na wala naman pong attack sa Senado. Yeah. So, yan po ang totality of circumstances at yung kabuuan ng ebidensya, yan po ang magiging legal na basihan. Isang parte lang po ito, yung Supreme Court denial po. So, mas mahalaga po yung mga ebidensya nung mismong nangyari sa Senado. On the part of the camp nitong si Senador Robin Hood, si Senador Bato de la Rosa, aside from, of course, they will argue na hihintayin nila yung finality ng desisyon ng Supreme Court. Wala na silang legal remedy pa? Kasi apila daw ulit eh. Alam niyo po, talagang ine-exhaust na nila yung legal remedy po nila. Pero gusto ko lang pong bigyan ng konteksto. Talagang tinatamasa at ginagamit nga at naintindihan natin yung na legal remedies ni Senator Bato. Ngunit kailangan din po nating maintindihan. Binigay po ba nila yung due process sa mga pinaslang sa war on drugs? Binigay po ba nila ang respeto sa human rights ng mga pinaslang sa war on drugs? Binigyan po ba nila ng tsansa na maka-resort to judicial remedies sa mga pinaslang sa war on drugs? Malaking sagot po, hindi po. Kaya nagkaroon ng ICC arrest warrant. Opo, I understand. So ang sunod kong tanong sa inyo bilang panghuli, alam namin na kayo nagmamadali po ngayon. Given all of this, ano ang reaksyon po ng mga victims na nire-represent po ninyo? Given itong, madidescribe na circus? Alam mo, Ricky, talagang yung mga biktima po ng war on drugs, nadidismaya po sila, nagagalit po sila sa mga nangyayari sa Senado. At ang kanila pong panalangin sa ating presidente, si Pangulong BBM, ipatupad na po yung ICC arrest warrant. Kagaya po ng pagpapatupad sa ICC arrest warrant kay former President Duterte. At ang hiling din po nila sa Senado, respetuhin po ang batas, huwag pong kupkupin si Senator Bato dahil po meron na pong ICC arrest warrant na pwede pong ipatupad sa ilalim ng batas natin, 9851. Attorney Gilbert, mabuhay ka. Maraming salamat sa panahon mo at information. Maraming salamat. Attorney Gilbert Andres, Center Law Executive Director and Listed Counsel po sa International Criminal Court. Commercial muna ulit tayo? Sige, alas 8:37 na po, 8:37. DCX